J-Black versus Katana. Pag-usapan natin ngayon kung gaano ba talaga ka-interesting ang magiging laban nila. So bago ang lahat, prediction ko lang po ito. So hindi ibig sabihin na automatic ganito na yung mangyayari sa mismong battle. So alam naman natin na pareha silang nagkampiyon sa isa buhay. Si Katana nakamit niya yun nung 2025. Tinalo na si Lipcram sa finals. At hanggang ngayon masasabi ko na isa siya sa pinakamabilis umangat na MC ngayon. Habang si J-Black naman nakamit niya yung isa buhay nung 2021. Ang boto ng hurado, nagkamali pala. Pangako dahil naging 10 yung hurado natin imbis na siyam. 7-3. Magigay para kay J-Black. Masasabi ko talaga na isa siya sa veteranong Cebuano na kayang manggulat kahit heavy favorite pa yung kaharap niya. So para sa akin ang pinaka-interesting sa laban nila hindi lang pagsusulat nila Malaking factor din talaga na sa Cebu gaganapin yung laban. Home court kasi ni J-Black yun Kaya posible talagang malakas agad yung energy at suporta sa kanya. Pero hindi rin naman madaling sindakin si Katana dahil ilang malalaking stage na rin at tournament battles na yung dinaanan niya. So ang gusto ko sa kanya ay hindi siya madaling basahin. Kaya niyang magpatawa, maging technical, umatake ng direkta at gumawa ng konseptong hindi mo agad mahuhulaan kung saan papunta. Kadalasan sa napapansin ko sa kanya, kalmado muna yung delivery niya. Pero kapag papunta na sa punchline, bigla niyang nilalagyan ng diin at aggression. Kaya kahit hindi siya sumisigaw mula simula hanggang dulo, ramdam mo pa rin talaga yung impact. And also, napapansin ko rin sa kanya, mahusay rin siyang humanap ng angle na hindi lang isang punchline. Kaya niyang ikalat yung idea sa iba't ibang parte ng round, tapos ibabalik na rin ulit kapag kailangan. Hindi rin ako nahahabaan sa setup niya. Sakto lang talaga. Kaya mabilis niya talagang naipapasok yung jokes at mabibigat na linya. Ang possible problem lang talaga kay Katana, kapag halimbawa na pasobra yung pakulo niya, minsan mas joke yung nagiging payoff kesa sa mapanirang punto. At dahil kilala na natin yung style niya, kailangan talaga may maipakita siyang bago kay J-Black. Kasi para sa akin, hindi na worth it ulitin yung mga estratehiyang gumana sa isa buhay run niya. Kung pag-uusapan naman natin yung list, complete version ni Katana, para sa akin, pinakamalapit dito yung performance niya kay 3D. Hindi ko naman masasabi na mahina talaga siya doon dahil competitive at entertaining pa rin naman siya. Pero kumpara sa mga sumunod niyang laban sa tournament, hindi pa gaano kapulido yung control niya sa angles, performance, at overall construction ng runs. So kung halimbawa yung masilaw at hindi pa ganun ka-controlled na version ni Katana, laban kay 3D ang lumabas dito, pwede talagang magkaroon ng opening si J-Black. Kaya kapag hindi kumagat yung jokes ni Katana, humaba yung setups niya o hindi nagkaroon ng malinaw na direction yung angles niya, para sa akin, pwede talagang lamunin ng aggression at crowd control ni J-Black yung momentum ng battle. Pagdating naman kay J-Black, alam naman natin na matagal na siya sa liga. So sanay na yan sa iba't ibang klase ng kalaban. At pansin ko sa kanya, kaya niyang pagsabayin yung wordplay, humor, rektahan at aggression. Gustong gusto ko rin yung style niya kapag buo yung confidence niya. Dahil pansin ko parang lumalaki yung presence niya habang tumatagal yung battle. Hindi rin siya basta umaasa sa technical na sulat. Ang gusto ko sa kanya, kaya niyang gawing personal at opponent specific yung rounds niya. So kapag nakahanap siya ng totoong butas sa imahe ng kalaban, pansin ko, doon siya umiikot at paulit-ulit niyang pinapalalim yung damage. Pinakamagandang halimbawa nito ay yung laban niya kay Pistoleros. Wala nang creativity, bitaw mo tol. Lahat bunga na lang ng inggit. Nakikita mo anong meron sa amin pag nagmamasid. Nakikita mo naman anong wala sa'yo pag nakapikit. Kaya tama. Yeah. Yung delivery niyang dalang-dala, unti-unting pasigaw na. Pasigaw na. Madali ka lang basagin Kung umubra ka sa mga kalaban mong magaling lang magsulat, ibahin mo ako na magaling magbasa. Huwag mo nga akong gawing nagpaparamdam ka sa lahat ng kampiyon kasi gusto mo rin maramdaman kanila. Hindi ramdam yung akin. Alam ko yung ang masakit sa'yo, hindi rin. Kahit nag-champion ka, saksi ang mga tao. Kaya sige, galingan mo lang sa pag-iimbento. Pamukha mo gano'n to kawak at huwag kang pumalpak sa napili mong atak. Please, bigyan mo ako ng katotohanan na hindi ko patanggap. So kung halimbawa yung version na lumabas sa laban kay Pistolerong may balik na rito at may i-apply niya kay Katana, malaking problema talaga yung kay Katana. Pansin ko hindi lang malakas yung sulat niya dun Nakokontrol na yung narrative ng battle, ang taas ng confidence niya at halos bawat sagot niya ay parang nakahanda na bago pa man umatake si Pistolero. Kaya para man lang sa mga matalinong nakaget, mission cleared. Nag-backfire stilo mo tol. Pew pew, pistol here.
usual na concern kay J-Block para sa akin ay consistency. Kapag kasi hindi siya 100% prepared, magiging halata talaga yung pagitan ng peak version niya at ordinaryong performance niya. May mga laban na sobrang taas ng intensity niya, pero may pagkakataon ding mas malakas o mas memorable pa yung pinapakita ng kalaban kaysa sa kanya. At pwede kong gawing example ang laban niya kay M-Site. Para sa akin kasi yun yung pinakamahinang benchmark niya. Hindi dahil wala siyang magandang linya dun pero pansin ko kasi hindi na nailabas yung parehong intensity, confidence at consistency na nakita natin laban kay Pistolero. So para sa akin mas ramdam ko na hindi buo yung performance niya at mas naging dominant pa yung presence ng kalaban. So kung halimbawa yung version ni J-Block laban kay M-Site ang lumabas dito, magiging malaking problema talaga yun para sa kanya. So kapag kulang yung preparation niya, hindi buo yung delivery o hindi sapat na opponent specific yung angles niya, well, pwede talaga siyang lampasan ni Katana sa creativity at volume ng effective material. Kahit sabihin natin na sa Cebu pa yung laban, para sa akin hindi talaga sapat ang home court advantage kapag mas kompleto at mas consistent yung tatlong rounds ng kalaban. Sa kabilang side naman, kung halimbawa yung version ni Katana na lumabas sa laban kay Saint Ice ang may balik na dito, masasabi kong maganda talaga kalalabasan ng laban. Yun kasi yung pinakamapanganib niyang version Ang linaw ng angles, dikit-dikit yung suntok, kontrolado yung pacing, at nagawa niyang atakihin hindi lang yung pagkatao, kundi pati yung mismong style ng kalaban. Yung mga freestyle sa gitna ng rounds, pasensya na kung madalas hindi ko kayo mapakitaan kasi ang masira yung daloy ng pyesa ko, yun ay aking iniiwasan. Ikaw kaya mo kami na pasikatan at magsingit-singit ng biglaan, pero hindi nga naman perfecto yung material mo, bakit mo iingatan? Kung sa akin, kung sa akin, wag mo akong yayabangan ng baril porkit ikaw lang yung lisensyado. Tatagos pa din naman yung bala ko kahit hindi to rehistrado. Gets mo na ba ako? Gets mo na ba ako? Hindi ko hinuhusgahan yung buo niyang pagkatao. Pwede mong ipagmalaki sa ilan na may mga dugo ka sa kamao. Pero di mo yan pwedeng paamoy sa pating. Mapuputulan ka ng braso. Binabalanse lang kita na hindi ka mahulog sa bangka mo. Uuwi kang Paranaque, bitbit luha at lungkot. Uuwi akong Las Piñas, bitbit ulo mong mula binata, kalsada, madami na agad ang kinahon hanggang mag-pandemic, mag-motus, pinatunayang kaya pa ding mambaon ngayon sa flip-top, 6-0, pa ding nakakadagit hanggang sa ngayon, sinasalba ka lang ng bagyo, malakas ako sa kahit anong panahon. So kapag halimbawa pareha sa strongest version nilang lumabas, feeling ko mas unpredictable at mas layered yung magiging sulat ni Katana. Pero sa aggression naman, sa experience, sa live performance, at crowd control, lalo na sa Cebu, posible talagang magkaroon ng advantage si J-Block. Pero kung halimbawa mas malakas yung writing ni Katana, pero mas buhay at mas commanding yung performance ni J-Block, para sa akin, posible rin talaga na magkaiba yung tingin ng live audience at ng viewers sa replay. Baka mas maramdaman si J-Block sa venue, habang mas ma-appreciate naman later yung construction ng rounds ni Katana. Pero paano naman kaya kung parehas nilang mailabas yung pinakamahinang performance nila? Kung yung Katana laban kay 3rd D at yung J-Block laban kay M-Site yung lumabas, para sa akin magiging mas magulo at mas unpredictable talaga yung battle. Posible rin may magagandang moments sila pero hindi tuloy-tuloy. Baka may isang malakas na round tapos susundan ng round na kulang sa impact. Sa ganitong senaryo kasi malaking factor kung sino yung mas kaunti yung stumble, mas malinaw yung angles at mas kayang kontrolin yung crowd. So para sa akin kapag parehas silang laylay, mas may chance pa rin makasurvive si Katana dahil pansin ko mas mataas yung baseline ng creativity niya Kahit halimbawa hindi malakas yung material niya, may posibilidad pa rin talaga siyang magkaroon ng kakaibang concept o jokes na pwedeng maging memorable. Pero si J-Block naman, kahit halimbawa hindi peak yung sulat niya, sa tingin ko kaya pa rin niyang bumawi gamit yung aggression, confidence, experience at crowd impact, lalo na sa Cebu pag ginanap, diba? So dapat talaga maisip ni J-Block at Katana yung expectation ng tao sa kanila kasi syempre champion versus champion yung billing, diba? So sana talaga maghanda sila ng maayos, lalo na main event pa sila. So yun, for me, lamang ng konti si Katana sa match-up na to. Mas consistent kasi yung recent level ng sulat niya Mas mahirap pulaan yung approach niya at mabilis siyang mag-adjust depende sa style ng kalaban. So sa tingin ko may slight advantage siya sa creativity, angles at overall construction ng rounds. Pero hindi ibig sabihin na automatic na siya mananalo Kapag kasi nagawa ni J-Block na mahanapan ng personal at totoong butas yung championship run, hype o style ni Katana at maibalik niyang confidence
confidence at intensity na laban kay Pistolero, then pwede na talagang baliktarin yung buong prediction ko. Pero overall, Katana pa rin ako dito. Maaring slight edge, posible kasing maging dikit, at malaki talaga yung chance na maging isa to sa Battle of the Night sa Gubat 16. So yun lang. Kayo, sino sa tingin nyo mananalo sa kanila? Katana ba o J-Black? Posible ba na unang talo na to ni Katana sa flip top? At anong version nila sa tingin nyo ang lalabas sa laban? Comment down below mga ka-hunter. Salamat sa panonood nyo at ingat lang kayo lagi.